Purihin natin ang Panginoon, tayong lahat ng mga bansa at bayan, sapagkat dakilang kalooban at ang katotohanan ng Panginoon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. O purihin natin ang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang poon. Alleluia, mabuhay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ng mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Ngayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan, itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nang pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus, nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit
at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas ng mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo sa pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikay tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos na may nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay, nitong tao ang nagayos. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalingitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat natin papurihan ang pangalan ng may kapal. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kaniya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa libutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigan siya ng aking Ama at kami sa kaniya at mananahan sa kaniya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat.
Sigurado ko, narinig nyo na po yung slang term na real talk. Ang ibig sabihin po ng real talk, ito ay isang statement o pakikipag-usap na diretsyo, straightforward, honest, open. Halimbawa po nito ay ang statement na hindi lahat ng kaibigan mo, kaibigan ka. Tama nga naman. O kaya yung statement na dalawa lang naman ang kailangang gawin pagdating sa pagmamahal. Alagaan ang mga taong marunong magmahal at iwan ang mga taong palaro-laro lang. O kaya, halimbawa, real talk na pakikipag-usap, alam kong pwede kang masaktan dito, pero real talk, ito ang dapat mong pagkuhin sa sarili mo. Uy, nakita nyo na? Sabi nga natin, wala nang paligoy-ligoy pa. Tamaan na kung sino ang dapat tamaan. Basta ang mahalaga, magkaalaman ng tunay na nasa sa loob, tunay na sitwasyon, tunay na kalalagayan. Sinabi ko po ito sapagkat sa palagay ko, nire-real talk tayo ng Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. Nire-real talk niya tayo hinggil sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya at sa mga tunay na makararamdam ng pagmamahal niya. Unahin po muna natin yung real talk ni Kristo tungkol sa mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Sapagkat dito nire-real talk niya tayo. Hindi lahat ng nagsasabing mahal siya ay minamahal siyang talaga. Kundi yun lamang tumatanggap at gumagawa sa mga utos niya. Kaya kung tayo nasa estado pa rin ng pagkakasala, kung maya't maya, ganun pa rin ang kasalanan natin, lalong-lalo na yung mga seryosong kasalanan na hindi talaga natin matali-talikuran, nanonood pa rin ng porn, bastos pa rin ng bibig, pati ng isipan, pinagpipiestahan pa rin ang buhay ng iba, sumisira ng buhay ng iba, nanloloko, nanggagansyo, nagnanakaw, nagmamataas, nagmamayabang, nangangalunya, nagsusugal, bisyo dito, bisyo doon, etc. Kung yun at yun pa rin, lalong-lalo yung mga serious sins. Ang sinasabi ng Panginoon dito, real talk, wag na kayong mag-aksaya ng laway yung sinasabi niyo, mahal niyo ako, sapagkat yan ay hindi totoo. Ang tunay na nagmamahal kay Jesus ay yung sumusunod kay Jesus. Pero linawin po natin na hindi ito magkapareho, hindi magka-level ito. Hindi magka-level yung pagmamahal kay Jesus at pagsunod sa mga utos ni Jesus. Kasi pwede tayong sumunod sa mga utos ni Jesus nang hindi naman natin minamahal si Jesus. Pwede tayong gumawa ng mabuti at umiwas sa masama for some other reasons other than our love for the Lord. Pwede tayong gumawa ng mabuti dahil gusto rin nating magawan tayo ng mabuti. Gusto na sumikat tayo. Gusto nating may masabi sa ating mabuti. Hindi tayo gumagawa ng masama kasi ayaw din natin na magawan tayo ng masama. Pag gano'n, hindi totoong pagmamahal sa Panginoon yon, pagmamahal sa sarili yon. And so, loving Jesus is not the same as obeying Jesus, obeying His commands. Rather, our love for Jesus should come first and should just cause our obedience to His commandments. Dapat ang mauna, pagmamahal natin kay Jesus, at dapat ang maging epekto nito ay ang pagsunod natin sa Kanyang utos. Yun. Ang tamang flow nun, ang order dapat nun. O hindi nga ba't sasabihin daw ng Panginoon sa huli, sa mga hindi mapupunta ng langit, Panginoon, nangaral po kami, nagpalaya sa mga demonyo, gumawa ng kababalagan sa pangalan mo. O di ba, mabubuting gawa yan? Pero not necessarily galing sa pagmamahal sa Panginoon yan. Kaya hindi counted, nakabutihan yan sa mata ng Panginoon. In as much as tinitingnan niya ang laman ng puso natin. O pwedeng maloko natin ng iba. Pwedeng lukohin natin yung sarili. Sabihin natin mahal natin ang Diyos. Pero hindi ang Diyos. Alam niya kung mahal natin siyang talaga. Real talk yan. Ang ikalawang pag-real talk sa atin ng Panginoon ay yung katotohanan hindi porke minamahal niya tayo ay mararanasan na natin ang lubusan ng pagmamahal na ito. Linawin natin, hindi nga ba't ang sabi sa John 3:16, for God so loves the world. Pag sinabing world, lahat ng tao, mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat totoong makararanas ng kalubusan ng pagmamahal ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Panginoon at totoong nakapagliligtas. Sapagkat ang makararanas lamang noon ay yung tunay na tumatanggap ng pagmamahal ng Panginoon. Kung tunay nating tinatanggap ang pagmamahal ng Panginoon, mabubuhay tayo.
Sa presensya ng Panginoon, sa diwa ng Panginoon, susunod tayo sa mga utos ng Panginoon. And so real talk, bagamat lahat tayo mahal niya, hindi lahat tayo close sa Kanya. Iba sa atin feeling close lang, pero hindi talaga close sa Kanya. Kasi kapag close talaga sa Kanya, nananahan siya at nananahan din sa Kanya. Close talaga. Para lang din tayo yan. Halimbawa kaming mga pare. Expected na lahat kaming mga pare magmahalan, pero hindi lahat kaibigan ko. Hindi lahat magkakaibigan, hindi lahat close sa isa't isa. Para lang din kaming kayo. Tao lang din kami. Chismisan din kami. Isa nakapagsisiraan din kami sa isa't isa. Ganun lang yun. Pero halimbawa ako, may isa, may dalawa, may tatlo, may apat na very close sa akin. Same thing with other priests. Lahat kinakaibigan mo, pero hindi lahat best friend mo. Lahat ng mga anak mo, mahal mo, pero hindi lahat magaan ang loob mo. Ganun lang din si Kristo. Nire-real talk tayo dito. Na bagamat mahal niya lahat tayo, hindi lahat maliligtas pagdating ng wakas. Real talk. Pag nilayan po sana nating mabuti ang dalawang pag-real talk na ito sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, baka kasi nabubuhay tayo sa maling pantasya o kala ngayon na mahal nga natin ng Panginoon, na close nga tayo sa Panginoon, pero hindi naman pala, nakaw. Baka matulad tayo sa mga maraming magsasabi sa huli, Panginoon, Panginoon. O, di ba napag nilayan na natin yon? Na kapag tinawag natin ng 2 beses sa pangalan ng isang tao, o ang Panginoon, Panginoon, ina-assume natin na close tayo sa tao ngayon. Ina-assume natin na close tayo sa ating Panginoon. Eh baka isa tayo sa mga masabihang, hindi ko kayo kilala, hindi tayo close, feeling close lang kayo. Pero hindi talaga sapagkat hindi nyo talaga ako mahal. Hindi talaga kayo sumusunod sa akin. Hindi talaga tayo malapit. Hindi talaga tayo magkaugnay, magkadiwa. Walang namuong relasyon. Malalim na relasyon sa pagitan natin. Ay nako, mahirap na magkaalaman, magkasurpresahan sa huli kasi yung huli-huli na yon, wala nang remedyo yun. Maganda na ngayon pa lang, real talk. I-real talk tayo ni Kristo. Makinig tayo. Isipin natin kung isa tayo sa mga tinatamaan nito. Parang ngayon pa lang sa tulong niya, maging eye-opener na ito sa atin. Gawa na agad natin ng paraan sa tulong niya upang totohanan natin siyang mahalin at totohanan tayo maging close sa Kanya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Lahat kaya ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam niya ang dapat kong baguhin. Iahayos sa buhay ko. Alam kong alam niya ang makabubuti sa akin. Magtitiwala ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong tiringhin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Manalangin tayo sa katahimikan ng ating puso. Panginoon, minsan nakakainis sa mga taong diretsyo, prangka, walang pakundangan kung magsalita. Pero sana'y makita namin ang magandang naidudulot ng mga ito. Lalo pat kung ang hangarin lamang nila ay tamang kami. Mga magulang namin, mga kapatid namin, maging ang mga anak na nagsasabi ng mga mali sa amin at mga dapat naming baguhin. At tulad mo, Panginoon, huwag nawa kaming mahirati na ang mga salita mo ay para lamang maging magandang pakiramdam namin. Sana tanggapin din namin ang mga salita mo na kahit nasasaktan kami, kahit nakukonsensya kami, kahit
pinapakita sa amin ang pagkakamali namin, ay tanggapin namin sapagkat ito ay para sa ikabubuti namin. Praise God. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Pero lagi mong isipin, more than your happiness here on earth, He wants your holiness. Yun ang gusto niya. Yun ang gagawin niya. Sa ayaw mo sa hindi, babalik ang Panginoon upang tayo ay punin. Iaayos niya ang buhay natin. Magpaubaya tayo sa Kanya. Makinig tayo sa Kanya. Tagapin natin ang mga real talks niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung susunod ka sa Kanya. Kung lalapit ka kay Jesus, kahit na nasasaktan ka, kahit na mas lumulutang ang pagkakamali mo, mas nakikita mo ang mga palso sa ugali mo. Pag lumapit ka, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dambana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, humaharap sa'yo, nagbibigay bugay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga ng lupa't ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y babanalin itong handog naming alay, humaharap sa iyo, nagbibigay bugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong ikaw o kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay at sang katauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na sana ang aming ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Maglingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal. Maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y awiin ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas ko'y hawiin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong bigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa ibang mga simbahan, mga nangangailangan. Maraming salamat po. Ang Panginoon na po ang bahalang kumanti sa inyong kabutihan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.